Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo lamang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. October 24, 2023 and 3, 2. Gumawa si Pablo ng contrast kay Adan at kay Jesus. Silang dalawa ay nagsimula ng bagong kalagayan ng tao. Dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan sa mga tao. Sinimulan ni Adan ang pagpasok ng kasalanan dahil sa kanyang pagsubay sa Diyos. Ang kanyang kasalanan ay nagdala ng kamatayan, kaya tayong lahat na nakakasala ay namamatay. Kaya dahil kay Adan, kumalat na ang kasalanan sa buong mundo at lumaganap na rin ang kamatayan. Kahit na laganap ang kasalanan dahil sa isang tao, ang bago o pangalawang Adan, dumating ang kagandahang loob ng Diyos na pumapawi sa kasalanan dahil sa pagpapatawad at natalo ang kamatayan ng bagong buhay. Oo, namamatay ang lahat ng tao. Pero kung mananalig tayo kay Jesus, malalampasan natin ang kamatayan. Death has no longer the last say. May bagong buhay na sa kabila ng kamatayan. May kapangyarihan ang bagong Adan at mas makapangyarihan siya kaysa dating Adan. Kahit na marami na ang kasamaan, ito'y napawi pa rin ng isang gawaing pagkamasunurin
ng bagong Adan. Ang kanyang pagiging masunurin hanggang sa makamatayan, pagking masunurin niya sa Diyos, ay nagdala ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Nakikibahagi tayo sa kalagayan ng dalawang Adan. Nagkakasala tayo dahil sa unang Adan. Ang ating pagkatao ay naging marupok at nahihila tayo ng pagkakasala. Pero dahil sa binyag, nakiisa din tayo sa bagong Adan. Anumang kasalanan na ating nagagawa ay nawawala dahil sa kapatawaran ng Diyos na dala ni Jesus. Ngayong iniwan na natin ang hila ng dating Adan, huwag na tayong magpadala sa masasamang hilig ng ating laman. Sa halip, mamuhay na tayo ayon sa Espiritu ni Jesus na muling nabuhay. Kahit gaano kalakas ang hila ng laman at ng kasalanan, mas malakas ang hatak ng grasya ng Diyos. Winasak na ni Jesus ang tagumpay ng kamatayan. Mapaglalabanan ang kasalanan. Where sin increases, grace increases all the more. Huwag natin idahilan na nagkasala ako kasi tao lamang ako. Ang kasalanan ay hindi bahagi ng ating pagkatao. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na makasalanan. At huwag natin ilalang ang ating pagkatao kasi bilang tao, tinubos tayo ng Diyos. Huwag natin sabing tao lang ako, ilalang lang ang pagkatao natin. Dakila ang dignidad natin bilang tao at hindi hinahayaan ng Diyos na maging makasalanan ang ating pagkatao. Panginoon, kinikilala ko ang aking kahinaan bilang tao. Pero kinikilala ko rin ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa akin. Mas malakas ang iyong grasyang makadiyos kaysa aking makasalanang pagkatao. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.